Ganun nga po, Trojan horse pala. So, kitang-kita po ang maniobra politika. Sa halip mga kababayan na timbangin yung ebidensya, pinili niya kumapit sa 18 mga alleged ex-marites, Marines pala, abang kanyang minamaliit ang isang witness mga kababayan na may konkretong detalye. Dumaldal na naman mga kababayan si Toby Chanko. Sumakay sa isyu ng pagkakaaresto ni Saldico. Yan, sabi diyan, Representative Toby Chanko sa pagkakaaresto kay Saldico. Ako ay nananawagan sa ating gobyerno na magpadala ng high-level team sa Czech Republic upang makipag-ugnayan sa mabilisang pag-uwi ni Saldico. What? Nauna na po na naumaksyon yung ating Pangulo at nagpalabas na ng statement ang DILG. 1 to 3 weeks ibabalik dito si Saldico mga kababayan. Siyempre may proper coordination sa Czech authorities. May mga papers na dapat i-process muna. Tapos ito pa yung balita. Kung Congressman Chanko duda sa kredibilidad ni Madriaga bilang star witness, kaya sabi po sa post ni Attorney Carlo Ibanez, tingnan nyo si Toby Chanko, hindi daw siya DDS. Ha 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 ha. Kitang-kita na ang kulay. Kitang-kita mga kababayan kulay ni Toby Chanko. Full-blooded DDS mga kababayan. So pag-usapan natin po ang blind defense ni DDS Congressman Toby Chanko sa 18 marites, yung sabi ex-marines. In contrast mga kababayan sa credible testimony ni Ramil Madriaga. So malinaw po ang ginagawa ni Toby Chanko sa mata ng mga observers, mga political observers po. Hindi paghahanap ng katotohanan ang ginagawa, kundi malinaw na political maneuvering para proteksyonan ang sariling kampo. Nabodolan niya si Mr. Maravillas, si PBBM, ginawa pang National Campaign Manager ng Alyansa. Ganun nga po, Trojan horse pala. So, kitang-kita po ang maniobra politika. Sa halip mga kababayan na timbangin yung ebidensya, pinili niya kumapit sa 18 mga alleged ex-marites, Marines pala, abang kanyang minamaliit ang isang witness mga kababayan na may konkretong detalye. So ito po mga kababayan, malinaw na deliberate at choice ng isang DDS politician na mas komportable sa ingay, intriga at fake narratives kaysa po sa katotohanan. At dito malinaw, hindi po credibility ang basihan ni Chanko, kundi loyalty sa mga Duterte. Una, pag-usapan natin yung kontradiksyon ni Toby Chanko. Selective justice siya. Malinaw ang pattern. Kapag pabor mga kababayan sa kanyang kampo, pinaniniwalaan. Kapag laban sa kanila, binabaliwala. Halata ninyo. Si Ramil Madriaga mga kababayan, insider siya, may detalye, dinidismiss ang alleged 18 Marines, mga kababayan, ex-Marines. Sabi-sabi lang, puro chismis, pinakikinggan. So ito po ay bias na naka-disguise bilang fairness. Hearsay po ang ginagawang sandata. Inamin mismo, hearsay ang testimonya po ng 18 Marines. Walang direktang ebidensya, walang personal na involvement, pero ginagamit pa rin bilang argumento.
Sa batas, mga kababayan, hearsay equals mahina, kaduda-duda dapat, mga kababayan, yung trato, hindi reliable, kasi nga hearsay. So parang naniniwala ka sa chismis ng kapitbahay kaysa sa taong nakakita mismo ng krimen. So nakikita natin yung distraction politics dito. Ginagamit po ang 18 Marines para guluhin yung usapan. Ang layunin, ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mabibigat na issue. Distraction po. Classic siya, mga kababayan, na diversion tactics para gamiting cover. Diba? Nakita naman natin po. Walang ebidensya, puro script lang. Walang dokumento, walang direct link, walang solid proof. So lumalabas, mga kababayan, coordinated narrative siya. Hindi siya po independent testimony. Kaduda-dudang timing. Kasi ngayon lang muli nagsalita si Toby. Bakit hindi noon pa? Sa political analysis, mga kababayan, late emergence equals possible orchestration. Ganun lang siya kasimple, mga kababayan. So, posible siya na ginagamit lang itong mga 18 Marines sa destabilization. Hindi po para sa accountability. So, ang tanong, bakit mas mapagkakatiwalaan po si Ramil Madriaga? Kasi nga po, direktang testimonya siya, hindi yung sabi-sabi. Si Madriaga po, may mga pangalan. Pizza, proseso. Yung mga Marines, ang kwento, narinig lang namin. Hearsay. Sa investigasyon, seryosong investigasyon, mga kababayan, may weight yung direct knowledge, hindi yung kwento-kwento lang. Si Madriaga, mga kababayan, nilagay niya ang sarili sa peligro. May personal risk siya. Yung 18 Marines, nakashield siya sa likod ng mga politiko. So, simpleng logic, mga kababayan. Kung nagsisinungaling ka lang, bakit mo ilalagay ang sarili mo sa peligro? Si Ramil Madriaga po, insider knowledge siya. Alam ang sistema, alam ang mga galaw, alam niya yung detalye. Nakita po ninyo doon sa kanyang testimony. Nung tanungin ng mga congressmen, clarificatory questions, spontaneous yung sagot niya. Hindi tulad ng mga 18 Marines. Pag tinanong ng media po, inaagaw ni Baligod yung microphone. At ayaw ipa-interview sa NBI ng individual, dapat grupo daw. Di ba, mga kababayan? Magkaiba po yung layunin. Yung isa, katotohanan. Sa kabilang banda, mga kababayan, confusion ang layunin para lituhin yung publiko. Ngayon, balikan natin si Toby Chanco, yung kanyang credibility sa kanyang sariling bakuran. May 6.7 billion siyang flood control project sa kanyang distrito. Pero bumabaha pa rin sa nabutas pag umuulan. Kunting ulan, baha. Mula 2021 hanggang 2025, bilyon-bilyon po yung pondo. Ano yung resulta? Baha pa rin yung nabutas. So ang tanong, saan napunta yung pondo? Sa project po, lumobo pa yung budget niya sa distrito. 900 million to 5.3 billion pesos. 4.2 billion, mga kababayan, para sa flood control. Ayan o. Red flag siya. Hindi siya normal, mga kababayan. Questionable expansion. Then iisang kontratista, paulit-ulit. Yung top-notch construction. Paulit-ulit siya na nananalo sa mga proyekto ng distrito ni Toby. Ang posibleng issue, mga kababayan, pag ganyan, monopolya o favoritismo. Tapos may conflict of interest, yung sa galunggong issue.
Ang pamilya ni Toby ang lumalabas mga kababayan na importer. Abang siya mga kababayan nasa Fisheries Committee sa Congress. Ang basic principle mga kababayan, hindi ka dapat gumagawa ng polisiya sa sektor kung saan may negosyo ka. Then comes the issue sa smuggling, tapos drug issues, reports ng mga smuggled diesel, patuloy na drug operations. So ibig sabihin may governance gap sa sariling distrito. Si Toby, mga kababayan, kitang-kita ang showbiz politics niya. Ikot ng ikot, pa-interview. Maingay siya sa national issues. Pero tahimik sa sariling problema sa kanyang distrito. Classic tactics siya, mga kababayan. Attack others para maitago yung sariling failures sa sariling lugar. DDS mindset mga kababayan ang ugat ng problema. Loyalty over truth. Hindi po katotohanan ang kanyang priority, kundi malinaw na protection para kay Sara. Hindi ninyo nalata. Mas pinaniniwalaan mga kababayan ni DDS2B ang narrative ng kampo ng mga Duterte kaysa sa mga verified facts. Nandun siya sa weaponization ng ingay. Paramihan ng boses po sa DDS camp, hindi paramihan ng ebidensya. Ang resulta, siyempre, naluloko po, nabubudol yung publiko. So makikita natin sa final analysis, isang malinaw pong pattern. Kapag pinagsama-sama natin, una pinanigan yung hearsay, dinismiss yung insider testimony, may sarili siyang track record ng questionable governance, gumagamit mga kababayan ng distraction na tactics, nakaposisyon siya bilang DDS defender. Lumalabas talaga po ang pattern. Bias, distraction, deflection, protection. Di ba? Malinaw, mga kababayan. So hindi po ito simpleng debate kung sino dapat yung paniniwalaan. Ito'y malinaw na laban ng katotohanan versus chismis lamang. Insider versus spectator. Ebidensya versus ingay. At sa laban na to mga kababayan, si Ramil Madriaga ang may detalye, risk at direktang kaalaman. Ang 18 na Marines ay may kwento, timing at saka duda. So kung hearsay mga kababayan ang basihan ni DDS2B, malinaw na hindi siya mga kababayan naghahanap ng katotohanan, kundi naghahanap siya ng palusot. At sa kaso po ni Toby Chanco, mas pinili niya yung ingay kaysa ebidensya as always. Malinaw niya Mr. Maravillas. Malinaw pa sa sikat ng araw ang laro ni Toby Chanco. Hindi mo kami mauuto, Toby, sa mga pa-interview mo. Malinaw na diversionary tactics at confusion yung ginagawa mo. Ginugulo mo yung kwento. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.